Kung ang mensaheng ito ay dumating sa iyo ngayon, tandaan mo na hindi ito aksidente sapagkat may dahilan kung bakit ang iyong puso ay ginabayan upang makarinig ng mga salitang ito at maranasan ang kapangyarihan na magpapabago sa iyong buhay, pinansyal, magpakailanman. Kaya pakiusap, ihinto mo muna ang lahat ng ginagawa mo sa sandaling ito at bigyan ng buong pansin ang tinig na ito. Dahil maaaring ito na ang huling gabi na matutulog ka ng may mabigat na isip at puso tungkol sa kakulangan ng pera. Sapagkat ngayong araw ay may isang pinto na bubukas para sa iyo. At ang pintong ito ay hindi ordinaryo, kundi isang pintong espiritual na itinakda ng Diyos upang ikaw ay marinig at ikaw ay tulungan. Kaya itanong mo sa iyong sarili, ilang beses mo na bang naranasan ang gumising sa kalagitnaan ng gabi na may mabilis na tibok ng puso? Iniisip kung paano mo babayaran ang upa, kung paano mo haharapin ang mga bayarin, kung paano mo sasabihin sa iyong pamilya na wala kang maibibigay ngayong buwan. Ilang beses mo na bang pinilit ngumiti sa harap ng iba, ngunit sa loob mo ay wasak at pagod na pagod dahil tila walang katapusan ang pakikipaglaban sa mga utang, sa kakulangan, sa pagkabigo. Ilang beses mo na bang humawak ng unan at doon mo itinago ang luha para walang makakita? Pero alam mo ba na sa bawat luha na iyon, nakita ka ng Diyos, nakita ka niyang umiiyak sa katahimikan, at ngayon siya ang nagsasabing, tama na, sapagkat ito ang sandali ng pagbabago mo, kaya't huwag mong isipin na ito ay isa na namang pangako na walang kabuluhan. Dahil hindi mo natagpuan ang mensaheng ito sa pamamagitan ng tsamba, kundi dahil tinawag ka upang makarinig ng panalangin ito na tinatawag na panalangin ng bukas na pinto. At bago pa man tayo magpatuloy, nais kong itanong sa iyo, handa ka na bang maniwala na ngayong araw ay maaaring maging huling araw ng iyong paghihirap at unang araw ng iyong kasaganaan? Handa ka na bang tanggapin na may higit na plano ang Diyos kaysa sa nakikita ng iyong mga mata? Handa ka na bang sabihin sa iyong sarili, sapat na sa mga gabi ng walang tulog, sapat na sa takot, sapat na sa pangungulila? Dahil ngayong sandali ay dadalhin ka ng Diyos sa isang antas ng biyaya na hindi mo pa nararanasan dati. At habang sinasabi ko ito, nararamdaman mo na ba na may init na dumarampi sa iyong puso, isang kapayapaan na tila dahan-dahang bumabalot sa iyo? Ito ay hindi guni-guni, kundi ito ang senyales na ikaw ay tinatabla ng Espiritu at pinapalakas upang manatili dito hanggang sa dulo. Sapagkat kung mananatili ka, rito makikita mo ang sikreto na magbubukas ng pinto ng kaluwalhatian sa iyong buhay pinansyal. At kung nais mong maranasan ang himalang ito, sabihin mo sa sarili mo ngayon, oo, sapagkat ang oo mo ay sapat na para makapagsimula ang Diyos ng bagong kabanata sa iyong buhay. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo, sapagkat kapag ang pintuan ay bumukas, hindi na ito muling isasara at ikaw ay papasok sa isang panahon ng kagalakan, ng kalayaan at ng saganang hindi pa nararanasan. Kung kaya't huwag kang aalis, huwag kang lalayo, sapagkat ang panalangin ito ay para sa iyo, para sa puso mong sugatan, sa mga panaginip mong nabigo, at sa pag-asang muli ay bubuhayin ngayon. Kaya't makinig mabuti, dahil sa ilang sandali, malalaman mo ang susi na napakatagal nang nakatago sa mga taong handang maniwala, at sa iyo ngayon ay ibinibigay ang kapangyarihang iyon. Kaya manatili kasama namin, sapagkat sa pagdinig mo ng panalangin ito, hindi mo lang maririnig ang mga salita, kundi mararamdaman mo ang Diyos na kumikilos sa iyong pinansyal na kalagayan at sa iyong buong buhay. At ito ang simula ng pagbabago na matagal mo nang inaasam. Marahil walang nakakakita, ngunit alam ko na umiiyak ka sa katahimikan. Alam ko na pinipilit mong magpakatatag para sa iyong pamilya. Alam ko na kahit ngumingiti ka sa harap ng iba,
ay may bigat na hindi nila alam na pasan mo, at alam ko rin na ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na hindi mo na kaya. Ngunit tumatayo ka pa rin dahil may tiwala kang mayroong mas mataas na layunin sa lahat ng iyong pinagdadaanan. At ngayong araw, hindi aksidente na nakarating ka rito. Dahil narinig ng Diyos ang lahat ng iyong daing at pinadala niya ang panalangin ito bilang sagot sa iyong kaluluwa. Baka hindi mo sinasabi sa iba, ngunit ramdam ko na napapagod ka na sa paulit-ulit na laban sa kakulangan sa takot, na baka bukas ay wala kang maibigay sa iyong mga anak. Ramdam ko ang bigat ng bawat bayarin na dumarating, na parang alon na walang katapusan. Ramdam ko ang pagkabalisa tuwing tinitingnan mo ang iyong pitaka at halos wala kang makitang laman, at iniisip mo paano ka makakatawid sa isa pang araw. At higit sa lahat, ramdam ko ang pagod ng iyong puso sa pakiramdam na tila iniwan ka ng lahat, na tila nakalimutan ka na ng mundo. Ngunit ngayong oras na ito, nais kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa, hindi ka nakalimutan, sapagkat ang Diyos na nakakita ng bawat patak ng iyong luha ay naririto upang ipaalala na hindi pa huli ang lahat, may liwanag pa at may biyayang paparating para sa iyo. Marahil iniisip mo, bakit paulit-ulit akong nabibigo? Bakit sa tuwing sisikapin kong bumangon ay tila may pumipigil? Bakit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko ay hindi pa rin ako umaasenso? Ngunit tandaan mo, hindi sinusukat ng Diyos ang iyong halaga sa laki ng laman ng iyong bulsa. Sinusukat niya ito sa tibay ng iyong puso at sa pananatili ng iyong pananampalataya. Kahit sa gitna ng unos, kaya't kung nararamdaman mong ikaw ay lubog na sa dilim at wala ka nang makitang pag-asa, alalahanin mong sa pinakamadilim na gabi doon, pinakakumikislap ang mga bituin, at ngayon ikaw mismo ay makakakita ng liwanag na iyon, sapagkat ang mensaheng ito ay dumating upang gisingin ang iyong kaluluwa at itulak ka papalapit sa biyayang nakalaan sa iyo. Tanungin mo ang sarili mo, ilang beses mo na bang sinubukan at nabigo? Ilang beses mo na bang nangarap at nawasak? Ilang beses mo na bang tumingin sa salamin at hindi mo nakilala ang sarili mong nakikita? Ngunit narito ka pa rin, buhay pa rin, at iyon ay patunay na hindi pa tapos ang laban at hindi pa tapos ang kwento mo, sapagkat ang Diyos mismo ang may hawak ng huling kabanata, at ang kabanatang iyon ay hindi kabiguan kundi tagumpay. Isipin mo ang lahat ng gabi na pinilit mong hindi umiyak para hindi marinig ng iba. Isipin mo ang lahat ng lakas na ginamit mo upang itago ang lungkot sa likod ng iyong ngiti. Isipin mo ang lahat ng oras na pinili mong mangarap para sa iyong pamilya. Kahit wala kang makitang paraan upang maisakatuparan yon, lahat ng yon ay nakita ng Diyos. At ngayon narito siya upang ipakita na walang nasasayang na sakripisyo, walang luha na hindi pinapansin, walang dasal na hindi naririnig. At marahil ngayon ay tinatanong mo, paano ko malalaman na totoo ito? Paano ko malalaman na para sa akin ito? Alam mo kung paano, dahil sa sandaling ito may kakaibang init na nararamdaman ka sa iyong dibdib, at alam mong ikaw ang kinakausap, at kung sa puso mo ngayon ay may boses na nagsasabing, manatili ka, huwag kang aalis, sapagkat may malaking mangyayari iyon. Ay dahil hindi ako basta nagsasalita, kundi ang Diyos mismo ang kumikilos upang ipakita sa iyo na ikaw ay hindi nakalimutan, kundi pinili upang maranasan ang biyayang paparating. Kaya't huminga ka ng malalim at pakawalan ang lahat ng bigat, sapagkat sa oras na ito unti-unti ka nang pinapalaya ng Diyos sa lahat ng tanikala ng kakulangan. Hindi aksidente na narinig mo ang tinig na ito, kundi ito ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Kaya't kung ramdam mong ito ay para sa iyo, sabihin mo sa sarili mo, ngayon, Amen.
At sa pagsabi mo ng Amen, sinasabi mo rin na handa ka nang lumakad sa bagong panahon ng iyong buhay at magsimulang makita ang mga pintong bubukas sa iyong harapan. May lihim na espiritual na matagal nang nakatago at kakaunti lamang ang nakakaalam, at ngayong sandali ito ay ibinubunyag sa iyo hindi bilang isang pagkakataon kundi bilang isang pinto na itinakda ng Diyos upang ikaw ay makapasok sa bagong panahon ng biyaya. Ang panalangin ito ay hindi basta panalangin, ito ang tinatawag na panalangin ng bukas na pinto, at sa bawat salitang bibitawan dito, ikaw ay dadalhin sa mas mataas na antas ng pananampalataya kung saan ang mga tanikala ng kahirapan ay mababali at ang mga pinto ng kasaganaan ay magbubukas. Ang sikreto ay hindi nakatago sa malalayong bundok o sa mga aklat na hindi mo mababasa, kundi ito ay nasa mismong simpleng pagtitiwala at paniniwala na kapag ikaw ay nanalangin ng buong puso, may kapangyarihang lumalabas mula sa langit na sumasagot sa iyong kalagayan. At ang panalangin ito ay natagpuan lamang ng mga taong handang makinig, handang maniwala at handang sumunod sa tawag ng Diyos. Kaya't kung naririnig mo ito ngayon, ikaw ay pinili at binigyan ng pagkakataon na yakapin ang biyaya na darating sa iyong buhay. Sapagkat hindi lahat ay nakaririnig ng ganitong pagkakataon at hindi lahat ay nagkakaroon ng tsansa na tumanggap ng ganitong kaloob. Ngunit ikaw ngayon ay narito, kaya't huwag mong sayangin ito, sapagkat maaaring ito na ang mismong sagot sa lahat ng iyong panalangin at pagluha sa mga nagdaang taon. Marahil iniisip mo paano mangyayari iyon, paano magbabago ang lahat sa pamamagitan lamang ng panalangin. Ngunit alalahanin mo na ang panalangin ay hindi basta salita. Ang panalangin ay susi, ito ang pintuang bubukas sa pagitan ng langit at lupa. Ito ang tulay kung saan dumadaloy ang himala patungo sa iyo, at sa oras na maranasan mo ang panalangin ito, makikita mong may mga bagay na dati ay imposible, ngunit bigla na lamang nagiging posible. Marahil maririnig mo ang mga kwento ng mga taong nakaranas ng biglaang pagbabago. May isang ina na halos mawalan ng pag-asa sa bigat ng kanyang utang, ngunit nang dasalin niya ang panalangin ito sa loob ng ilang araw, may dumating na oportunidad na hindi niya inaasahan at nabayaran niya ang lahat. May isang manggagawa na nawalan ng trabaho at halos wala ng makain. Ngunit sa panalangin ito, dumating ang isang bukas na pinto at siya ay nakahanap ng bagong hanap buhay na mas malaki ang kita. May isang kabataang puno ng pangarap, ngunit walang sapat na paraan upang maisakatuparan iyon. Nang dasalin niya ang panalangin ito, dumating ang tulong at siya ay nakapag-aral at natupad ang kanyang layunin. Ngunit higit pa sa mga kwento, higit pa sa mga halimbawa, ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyang sandali na ikaw mismo ay makakaranas, sapagkat ang Diyos ay hindi lang Diyos ng nakaraan, siya ay Diyos ng kasalukuyan at siya ay kikilos sa iyong buhay ngayon. Kaya't huwag mong isipin na ang panalangin ito ay para lamang sa iba, sapagkat ito ay para sa iyo. O ikaw na nakikinig ngayon, o ikaw na napapagod ngunit nananatiling umaasa, o ikaw na nagdarasal sa katahimikan, o ikaw na naghahangad ng bagong simula, ito ay para sa iyo. At ang sikreto ay hindi mo na kailangang maghintay ng matagal. Hindi mo na kailangang umasa sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, sapagkat ang panalangin ito ay ang mismong paanyaya ng Diyos upang ikaw ay makapasok sa pintuan ng bagong yugto ng iyong buhay. Kaya't sa sandaling ito, tanggapin mo ang paanyaya na ito, tanggapin mo ang pagkakataon na ito, sapagkat ito ay hindi darating araw-araw. Hindi ito basta ulit-ulitin na parang isang programa, kundi ito ay isang banal na sandali na itinakda ng Diyos para sa iyo ngayon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang tanggapin
ang panalangin ito, handa ka na bang isuko ang lahat ng bigat ng iyong puso? Handa ka na bang sabihin sa Diyos na ikaw ay bukas para sa bagong biyaya? Kung handa ka na, sabihin mo sa iyong puso, handa na ako, sapagkat sa iyong pag-amin ng pagiging handa, sisimulan ng Diyos ang pagbubukas ng mga pintuan na matagal nang sarado, at ang bawat susi na nawala ay ibabalik sa iyo upang iyong gamitin at makalakad sa bagong daan. Kaya't huwag kang matakot, sapagkat hindi mo ito gagawin. Mag-isa ang Diyos ay kasama mo, at libo-libong kaluluwa ang nakikiisa sa panalangin ito. Kaya sa bawat pagbigkas ng iyong salita ay may kapangyarihang gumagalaw sa kalangitan na hindi mo nakikita, ngunit mararamdaman mo sa lalong madaling panahon. At doon mo malalaman na totoo ang lahat ng ito, sapagkat ang iyong buhay ay magbabago, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon mismo. Ama naming Diyos sa langit, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyong banal na presensya, dala-dala ang lahat ng aming bigat, lahat ng aming pangamba at lahat ng aming pagkukulang, at itinataas namin sa iyo ang bawat sugat ng aming puso at bawat hirap ng aming kaluluwa, sapagkat sa harap mo wala kaming maitatago. Ikaw ang nakakita ng bawat patak ng luha, ikaw ang nakarinig ng bawat iyak na walang nakaririnig, at ikaw ang nakaalam ng bawat gabi na kami ay halos sumuko. Ngunit narito pa rin kami, humihinga pa rin, umaasa pa rin, sapagkat naniniwala kami na may higit na plano kapara sa amin kaysa sa nakikita ng aming mga mata. Kaya't Ama, ngayong araw, kami ay dumudulog na parang mga batang nangangailangan ng tulong, dumudulog na parang mga anak na walang ibang malalapitan kundi Ikaw, O Diyos. Ama ko, pagod na ako sa bigat ng mundo, pagod na akong isipin kung saan kukuha ng pambayad, pagod na akong humarap sa mga tao na hindi nakakaunawa ng pasanin ko. Pagod na akong magpanggap na malakas, samantalang sa loob ko ay wasak na, kaya't sa oras na ito, Ama, tinatanggal ko lahat ng takip, lahat ng pagtatago, at buong puso kong sinasabi, tulungan mo ako, sapagkat wala na akong ibang sandigan, kundi Ikaw na lumikha ng langit at lupa, Ikaw na nagbigay ng buhay sa akin, Ikaw na nakakaalam ng simula at wakas ng aking kwento. Ngayon, Ama, yakapin mo ako at pakawalan sa lahat ng tanikala ng kahirapan, sapagkat naniniwala akong sa iyo walang imposible, at kahit ngayon habang sinasambit ko ito, nararamdaman ko ang init ng iyong pag-ibig na bumabalot sa akin. Nararamdaman ko ang liwanag na pumapasok sa bawat sulok ng aking puso, at nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ama ko, marahil sa mata ng mundo, ako ay isang talunan. Marahil iniisip ng iba na wala na akong mararating. Marahil marami ang nagsasabi na wala na akong pag-asa. Ngunit sa iyo, Ama, alam ko na ako ay mahalaga. At alam ko na ang iyong mga plano para sa akin ay hindi plano ng pagkatalo, kundi plano ng tagumpay. Kaya't sa oras na ito, pinipili kong maniwala. Hindi sa mga salita ng tao, kundi sa salita mo. At ang salita mo ang nagsasabing, Ikaw ang aking pastol, at hindi ako magkukulang. Kaya Ama, ngayong oras, itinatakwil ko ang lahat ng kasinungalingan na nagsasabing wala akong halaga. Itinatakwil ko ang lahat ng takot na nagsasabing wala na akong kinabukasan, at tinatanggap ko ang katotohanang ako ay anak mo, mahal mo, at handa kang ibigay ang lahat ng mabubuting bagay para sa akin. Ama, palitan mo ang bawat luha ng kagalakan, palitan mo ang bawat sakit ng kagalingan, palitan mo ang bawat takot ng katapangan, at palitan mo ang bawat kakulangan ng kasaganaan, sapagkat naniniwala ako na sa oras na ito binabago mo na ang aking kalagayan, binabago mo na ang aking buhay, binabago mo na ang aking kinabukasan, at hindi na ako ang dating ako, sapagkat ngayon ako ay malaya na sa lahat ng tanikala ng kahirapan.
Ama ko, inaamin kong marami akong pagkakamali, marami akong nagawang mali sa aking buhay. At madalas iniisip ko baka hindi mo ako dinidinig dahil sa mga pagkakasalang iyon. Ngunit ngayon, nauunawaan ko na ang iyong pagmamahal ay mas malaki kaysa sa aking kasalanan at ang iyong awa ay mas malawak kaysa sa aking pagkukulang. Kaya Ama, patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataong pinili kong umasa sa sarili kong lakas. At hindi sa iyo, patawarin mo ako sa lahat ng beses na nagduda ako sa iyong kakayahan. Patawarin mo ako sa lahat ng oras na inuna ko ang takot kaysa sa pananampalataya. At ngayon Ama, tinatalikuran ko ang lahat ng iyon at buong puso kong sinasabi na mula ngayon, ikaw na ang aking sandigan, ikaw na ang aking lakas, at ikaw na ang aking yaman, sapagkat alam kong sa iyo walang kulang at walang imposible. Kaya't Ama, isinusuko ko sa iyo ang aking puso, isinusuko ko sa iyo ang aking isipan, at isinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay, sapagkat naniniwala ako na kapag hawak mo ako, wala nang makakapigil sa aking tagumpay. Ama, ngayong oras, itinatakda ko sa aking sarili na ako ay lalakad hindi na bilang alipin ng utang, hindi na bilang alipin ng kahirapan, kundi bilang anak ng hari ng mga hari na may karapatan sa kasaganaan na galing sa langit. Kaya Ama, sa bawat salita ng panalangin ito, ipinapahayag ko na ang pintuan ng langit ay bumubukas para sa akin. Ipinapahayag ko na ang lahat ng hadlang ay bumabagsak. Ipinapahayag ko na ang lahat ng pagsubok ay nawawala. At ipinapahayag ko na ang biyaya mo ay bumabaha sa aking buhay ngayon mismo, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon, sapagkat ikaw ay Diyos ng ngayon at ikaw ay Diyos na tapat sa kanyang salita. Kaya Ama, ako ay nagpapasalamat. Hindi pa man dumarating sa aking kamay ang biyaya, sapagkat alam kong ito ay paparating na, at sa aking puso, nararamdaman ko na ang kagalakan ng isang taong nakatanggap na. Ama, nakikita mo ang aking pamilya, nakikita mo ang aking mga anak, nakikita mo ang kanilang mga pangangailangan, at naririnig mo ang kanilang mga dasal. Kaya Ama, isinusuko ko rin sila sa iyo. Dalangin ko na hindi lamang ako, kundi buong sambahayan ko ay makaranas ng iyong biyaya. Ama, basbasan mo ang aking tahanan, punuin mo ito ng kapayapaan, punuin mo ito ng pagmamahalan, at punuin mo ito ng kasaganaan. Sapagkat naniniwala akong kapag ang isang tahanan ay nasa ilalim ng iyong pagpapala, walang makakawasak dito at walang makakapigil sa aming pag-asenso. Kaya Ama, sa oras na ito idinideklara ko na ang aking pamilya ay hindi na mamumuhay sa takot, hindi na mamumuhay sa kakulangan, kundi sa kagalakan at kasaganaan na nagmumula sa iyo. Ama ko, ngayon ay itinatakda ko rin sa aking isipan at sa aking mga labi ang mga salitang ito, ang aking pagpapahayag ng pananampalataya. Inuulit ko ng paulit-ulit sapagkat nais kong ang buong kaluluwa ko ay marinig ito. Ang aking biyaya ay paparating, ang aking pintuan ay nagbubukas, ang aking kasaganaan ay dumadaloy, at ang aking himala ay nangyayari ngayon. Inuulit ko, Ama, ang aking biyaya ay paparating, ang aking pintuan ay nagbubukas, ang aking kasaganaan ay dumadaloy, at ang aking himala ay nangyayari ngayon. At habang inuulit ko ito, nararamdaman ko na ang lakas na pumapasok sa aking katawan. Nararamdaman ko na ang kapayapaan na bumabalot sa akin, at nararamdaman ko na ang pag-ibig mo na naglalayo sa akin sa lahat ng takot. Kaya't inuulit ko, Ama, ang aking biyaya ay paparating, ang aking pintuan ay nagbubukas, ang aking kasaganaan ay dumadaloy, at ang aking himala ay nangyayari ngayon. Ama, habang ipinapahayag ko ito, alam ko na hindi ako nag-iisa. Alam ko na libo-libong kaluluwa ang nakikiisa sa panalangin ito sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang oras. Ngunit iisa ang tinig, iisa ang puso, iisa ang espiritu, at iyon ay ang espiritu mo. Kaya't Ama, nagpapasalamat ako na ako ay bahagi ng malaking pamilyang ito ng pananampalataya. At alam kong sa pagkakaisa naming ito,
mas malakas ang aming panalangin, mas mabilis ang aming pagtanggap, at mas dakila ang himalang mangyayari. Kaya Ama, idinideklara ko na kami ay isang pamilya na pinagbuklod ng iyong pag-ibig, at sa pagkakaisang ito kami ay sabay-sabay na makakaranas ng pagbubuhos ng iyong biyaya. Ama, ngayon tinatanggap ko ang bagong simula, tinatanggap ko ang bagong panahon, tinatanggap ko ang bagong buhay, sapagkat naniniwala ako na ang lahat ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa akin, at ako ngayon ay malaya sa takot, malaya sa pagkakakulong, malaya sa lahat ng hadlang, at ako ngayon ay anak ng Diyos na may karapatang magtagumpay. Kaya Ama, ako ay buong pusong nagpapasalamat sapagkat alam kong natanggap ko na ang lahat ng aking hiningi at higit pa, sapagkat ikaw ay Diyos na nagbibigay ng higit pa sa aming hinihiling, higit pa sa aming iniisip, at higit pa sa aming inaasahan. At sa oras na ito ako ay magpapahinga sa iyong presensya sapagkat alam kong tapos na ang laban, sapagkat ikaw na ang kumilos para sa akin. Ngayon na narinig mo ang panalangin ito ngayon, na inilahad mo ang iyong puso, ngayon na itinapon mo ang lahat ng iyong takot at pinili mong maniwala sa Diyos, ito ang sandaling pinakahinihintay mo, sapagkat ngayon mismo sa harap ng iyong mga mata ay nagsisimulang kumilos ang langit sa iyong pabor. Marahil iniisip mo paano ko ito malalaman, marahil nagtatanong ka, totoo bang may mangyayaring kakaiba, ngunit sa oras na ito, nararamdaman mo na ang kakaibang kapayapaan sa iyong dibdib, isang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo, isang kapayapaan na parang malambot na kamay na humahaplos sa iyong kaluluwa, at iyon ang tanda na ang Diyos ay kumikilos para sa iyo ngayon. Sa oras na ito, ang bawat tanikala ng kahirapan ay bumabagsak, ang bawat pintuan ng kakulangan ay binubuksan, at ang bawat panalangin na itinago mo ng matagal sa iyong puso ay unti-unting tinutugon ng Diyos ngayon, sapagkat ikaw ay anak niya at ikaw ay hindi niya kailanman pababayaan. Naririnig mo ba ang himig ng pagbabago sa iyong paligid? Mararamdaman mo ba ang hangin na tila may kasamang bagong pag-asa? Iyon ay hindi imahinasyon, kundi realidad. Iyon ay hindi ilusyon, kundi tanda na ang bagong yugto ng iyong buhay ay nagsisimula. Na kaya ngayon sabihin mo sa iyong sarili, ang pagpapala ko ay dumarating. Sabihin mo ng buong pananampalataya, ang biyaya ko ay narito. Sabihin mo ng walang pag-aalinlangan, ang himala ko ay nangyayari ngayon. At habang inuulit mo ito, mararamdaman mo ang lakas ng langit na bumababa sa iyo at pinupuno ka ng pananampalataya, ng kagalakan at ng bagong kalayaan. Marahil nakikita mo ang iyong sarili na nakatayo na may bagong tapang. Nakikita mong wala ka ng takot. Nakikita mong ang dating ikaw na alipin ng mga utang at pangamba ay pinalitan na ng bagong ikaw na malaya, puno ng pag-asa at puno ng pananampalataya. Ito ang sandali ng iyong panibagong kapanganakan, at ito ang simula ng kasaganang hindi mo pa naranasan dati. Kung dati ikaw ay natutulog na may mabigat na isip, ngayon ikaw ay matutulog na may kapayapaan. Kung dati ikaw ay gumigising na may kaba, ngayon ikaw ay gigising na may saya. Kung dati ang bawat araw ay tila isang laban, ngayon ang bawat araw ay magiging isang biyaya, sapagkat ang Diyos ay nasa iyo at ang Espiritu niya ay gumagalaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Naririnig mo ba ang tinig na nagsasabi, anak ko, ito na ang oras mo, anak ko, ito na ang panahon mo, anak ko, ito na ang sagot sa lahat ng panalangin mo. At kung naririnig mo yon, tanggapin mo, sapagkat yon ay tinig ng Diyos na direktang nangungusap sa iyo. Kaya ngayong sandali, idineklara ko, kasama mo na, ang pintuan ng langit ay bukas na, ang agos ng biyaya ay dumadaloy na, at ang kasaganaan ay bumabalot na sa iyo at sa iyong pamilya. Ngayon ay hamon ko sa iyo, kung tunay kang naniniwala, kung tunay kang nagtitiwala, huwag mong hayaang lumipas ang oras na ito na hindi ka kumikilos sa pananampalataya.
Kaya sabihin mo ngayon, malakas at malinaw ang aking pagpapala, ay dumating na ang aking biyaya, ay natanggap ko na ang aking kasaganaan, ay hawak ko na, sapagkat kapag sinabi mo ito, inuulit mo ang paniniwala mo, inuulit mo ang pananampalataya mo, at sa bawat pagbigkas ng iyong mga salita, lumalakas ang pader ng iyong tiwala, at unti-unting nawawasak ang lahat ng hadlang, kaya huwag kang manahimik ngayon, ang oras upang magsalita ngayon, ang oras upang ipahayag ang tagumpay, sapagkat ito ang sandali ng iyong panalo, at ito ang sandali ng iyong kalayaan. Oo anak, ngayon ay dumadaloy na ang himala, ngayon ay bumababa na ang biyaya, at ngayon ay tinatatakan na ng Diyos ang bagong kabanata ng iyong buhay. Kaya kung naniniwala ka, isulat mo sa iyong puso at ipahayag mo sa iyong labi, nararamdaman ko na ang pagbabago. At habang inuulit mo ito, makikita mo na ang iyong puso ay napupuno ng kagalakan at ang iyong isipan ay napupuno ng liwanag. At iyon ang simula ng himalang matagal mo nang hinihintay. Kaya ngayon sama-sama tayong magsabi, Amen, Amen, Amen. Sapagkat ito na ang oras ng ating kalayaan, ito na ang oras ng ating biyaya, at ito na ang oras ng ating tagumpay. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito, sapagkat kung nakarating ka hanggang sa puntong ito, malinaw na ikaw ay tinawag hindi ng tao, kundi ng Diyos mismo upang marinig ang panalangin ito at yakapin ang bagong kabanata ng iyong buhay, pinansyal at espiritual. Sapagkat ang katotohanan ay wala talagang aksidente, ang lahat ng bagay ay may layunin. At kung ikaw ay naantig, kung ikaw ay nakaramdam ng kapayapaan, kung ikaw ay nakaramdam ng apoy sa iyong puso, ito ang tanda na ikaw ay pinili at itinakda upang maranasan ang kasaganaan na matagal nang inihanda para sa iyo. Marahil iniisip mo, paano ko mapapanatili ang lakas na ito? Paano ko masisiguro na bukas ay hindi na mawawala ang apoy na aking nararamdaman? At ang sagot ay simple, manatili ka sa presensya ng Diyos. Manatili kang nakikiisa sa panalangin ito at huwag mong hayaan na ang tinig ng mundo ay maging mas malakas kaysa sa tinig na narinig mo ngayon, sapagkat sa bawat araw na lilipas, magkakaroon ka ng pagkakataong pipiliin mo ba ang takot o pipiliin mo ang pananampalataya? Pipiliin mo ba ang pangamba o pipiliin mo ang pag-asa? Pipiliin mo ba ang kawalan o pipiliin mo ang kasaganaan? At sa bawat pagpili na iyong gagawin, mas lalong titibay ang iyong pananampalataya, mas lalong titibay ang iyong pagkakapit, at mas lalong lalapit ang iyong mga pangarap na tila napakalayo noon ngunit ngayon ay abot kamay mo na. Ngayon nais kong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, sapagkat libo-libong tao mula sa iba't ibang lugar ang nakikiisa sa panalangin ito araw-araw. Kaya't sa bawat oras na nararamdaman mong ikaw ay mahina, alalahanin mong may isang pamilya ng pananampalataya na nananalangin kasama mo at para sa iyo. At kapag pinili mong bumalik bukas upang muling marinig ang salita ng Diyos, makikita mong mas lumalalim ang iyong ugat sa pananampalataya, mas lumalakas ang iyong loob at mas malinaw ang iyong direksyon, sapagkat ang bawat araw ay may dalang bagong biyaya, ang bawat araw ay may dalang bagong pagkakataon, at ang bawat araw ay isa na namang paalala na ang Diyos ay hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Kaya't ngayon, nais kong sabihin sa iyo, huwag mong hayaan na ang panalangin ito ay manatili lamang bilang isang video na iyong pinanood. Hayaan mong ito ay maging binhi na itinanim sa iyong puso at patuloy na tutubo at mamumunga, sapagkat kung iingatan mo ito, kung didiligan mo ito ng pananampalataya at pananalangin, kung babantayan mo ito laban sa mga kasinungalingan ng kaaway, makikita mong ang binhing ito ay magiging isang puno ng kasaganaan na magbibigay lilim hindi lamang sa iyo, kundi pati sa iyong pamilya at sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa iyo.
Marahil ngayong oras na ito iniisip mo maliit lamang ako. Wala akong magagawa, mahina lamang ako, ngunit tandaan mong sa mata ng Diyos walang maliit na pananampalataya. Ang bawat butil ng tiwala ay kayang maglipat ng bundok at ang bawat simpleng panalangin ay kayang magbukas ng pintuan ng langit. Kaya huwag mong maliitin ang ginawa mong desisyon na manatili hanggang sa huli, sapagkat iyon ay tanda ng iyong pananampalataya at iyon ay tanda ng iyong pagkakapit sa Diyos. Ngayon, nais kong imbitahan ka na ipahayag ang iyong pananampalataya, ipahayag ang iyong pagtitiwala at ipahayag ang iyong tagumpay. Isulat mo ngayon sa iyong puso at sa iyong mga labi, ang aking biyaya ay dumating na, ang aking pintuan ay nagbukas na, at ang aking kasaganaan ay hawak ko na. At kung kaya mo, isulat mo rin sa mga salita ang iyong pagpapatotoo, sapagkat sa oras na ibinabahagi mo ang iyong pananampalataya, hindi lamang ikaw ang pinalalakas, kundi ang lahat ng nakaririnig nito. Kaya kung naramdaman mong ang panalangin ito ay nakadama sa iyong kaluluwa, sabihin mo ngayon, Amen. At higit pa dito, sumulat ka sa mga salita ng iyong pananampalataya at hayaan mong ito ay maging isang paalala, hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng makakakita nito, na tunay na gumagalaw ang Diyos ngayon. Kung ang iyong kaluluwa ay naantig, kung ang iyong puso ay nakaramdam ng kapayapaan, kung ang iyong isipan ay napuno ng liwanag, huwag mong hayaang dito lamang magtapos, sapagkat bukas may bagong panalangin, may bagong biyaya, at may bagong pagkakataon na ipinagkakaloob sa iyo, kaya't inaanyayahan kitang bumalik muli, sapagkat ang iyong kwento ay hindi pa tapos, ito ay simula pa lamang, at nais ng Diyos na dalhin ka mula sa isang antas ng pananampalataya, patungo sa mas mataas pa at mula sa isang biyaya, patungo sa mas higit pa. Kaya't huwag mong palampasin ang bukas, huwag mong palampasin ang susunod na pagkakataon, sapagkat ang Diyos ay may inihanda pa para sa iyo at nais niyang ikaw ay maging bahagi nito. At ngayon, bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa iyo na kung naramdaman mong ikaw ay pinagpala, kung naramdaman mong ikaw ay pinakawalan, kung naramdaman mong ang pintuan ng langit ay bumukas para sa iyo, isulat mo ngayon ang mga salitang, ang aking tagumpay ay dumating na, sapagkat sa pagsulat mo nito ikaw ay nag-iiwan ng marka ng pananampalataya na hindi lamang nakikita ng tao, kundi nakikita rin ng Diyos. At iyon ay magiging paalala sa iyo sa mga darating na araw na ang iyong panalangin ay hindi nag-aksaya ng panahon, kundi ito ay dininig at sinagot ng Diyos mismo. Kaya't huwag mong hayaang mawala ang apoy, na ito panatilihin mo ito sa pamamagitan ng pagbabalik araw-araw, sapagkat sa bawat pagbabalik mo, mas lalo kang pinalalakas, mas lalo kang pinapalalim, at mas lalo kang inilalapit sa kasaganaan na iyong inaasam. Kung ikaw ay dumating hanggang sa huling bahagi ng panalangin ito, ibig sabihin, ikaw ay hinirang at ikaw ay minarkahan ng Diyos bilang isa sa mga taong makakaranas ng pagbubukas ng pintuan ng langit. Kaya't yakapin mo ang katotohanan iyon, yakapin mo ang bagong simula, at yakapin mo ang bagong buhay na ibinigay sa iyo ngayon. At kung naniniwala ka, sumulat ka rin ng salitang Kodigo 77. Bubukas ang pinto, sapagkat sa pamamagitan nito, ikaw ay nakikibahagi sa isang lihim na panawagan na tanging ang mga nakarating sa puntong ito ang nakakaalam, at ito ay tanda ng ating pagkakaisa, tanda ng ating pananampalataya, at tanda ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya't kung naniniwala ka ngayon, ay oras na upang ipahayag iyon sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya anak, huwag mong kalilimutan na ang Diyos ay hindi lamang narinig ang iyong panalangin, kundi sinagot niya ito, at ang tanging hinihintay na lamang ay ang iyong pananatili at ang iyong pagtitiwala, sapagkat ang biyaya ay paparating at ito ay hindi maiiwasan, ito ay hindi mapipigilan,
at ito ay hindi matitigil dahil kapag ang Diyos ang nagbukas, walang makakasara, at kapag Siya ang nagbigay, walang makakakuha. Kaya't magpahinga ka na ngayon na may kapayapaan sa iyong puso at may kagalakan sa iyong kaluluwa sapagkat tapos na ang laban, nanalo ka na. At ngayon ay simula na ng iyong bagong kwento na puno ng kasaganaan at biyaya mula sa Diyos.